Hey, what's up guys? PJ Reminds here of GY6PH and welcome to the 4th episode of our car aircon troubleshooting leak na video series. Sa last episode, binaklas ko tong front bumper natin tapos to, yung air inlet para sa air filter natin and then yung radiator medyo minove natin doon para magkaroon ng access dito sa may condenser. Yan dito sa loob. Yan. Yan para magka-access tayo doon sa condenser. Para masilip natin yung pins kasi nga suggest ng kaibigan natin na mas madali baklasin tong condenser part kaysa dun sa evaporator. Kasi sa evaporator, kailangan mong magbaklas ng dashboard. So, ganun pa rin yung ginawa ko. Chinek ko yung sa may expansion valve sa last episode. Chinek ko rin naman yung sa may evaporator. Tapos ngayon, mga linya, chinek ko rin para kung may makikita tayong UV dye. Kaso yun, wala pa rin. Ito meron konting green dito, hindi ko alam kung maaninag nyo, pero parang hindi naman siya UV dye. Ngayon, silipin natin tong condenser. So, wala naman ako nakikita. Ito. Ayan. Yung condenser pins. So, wala naman. Ayan, may mga in between sa fins, merong kulay green pero parang ano siya, hindi siya leak. Kasi para siyang yung mga ano lang, halikabok na naging green. Ayan, wala. Ito, accessible na yung filter dryer. Oh. Kita na natin yung lagayan niya. Ayun, oh, doon. Wala pa rin tayo nakikitang UV dye dito sa harapan ng condenser. Okay, wala pa rin. Sa last episode, binaklas ko rin yung splash guard dito sa ilalim. So magkakaroon tayo ng access sa tawag dito, compressor. Yan, yung compressor natin. So parang ang kulit, oh, may batik-batik na green yung compressor. Parang design niya. Ayun, ano to? May green ako nakikita. Ito. Yan, nakikita nyo? May green. Yan pa isa. So may bracket ng compressor. Oh no. Pero deep green siya, hindi siya ano eh. Silipin natin sa ibang part. Wala na, yun lang yung may green. Oh, wala naman. Putik, ano kaya to? Kita nyo ba yung green sa may bracket? Ayan, oh. Hala. Oh no, ayan, oh. Putik. Ayan. Compressor. So, iilalim ako. Titignan ko. So, ayan. Silipin natin maigi. Ito na kaya yung hinahanap nating leak. Kulit to. Dami. Palit tayong ilaw. So yan, nag-ilaw na ako. Ito. Ngayon yung green na nakikita natin. Pero parang hindi siya pre-on. Tsaka yung lagkit niya, ano na eh. Luma na eh. Ayan, oh. Hindi na siya. Parang nanigas na nga siya eh. Ayan, meron pang medyo onti. Pero sinilip ko na. Aray, tumatama sa splash guard yung mukha ko eh. Yan, sinilip ko na to. Aha. Wala naman ako makikita na pinanggalingan niya o tumawid siya. Yan, kung titignan nyo. Naipon lang tong color green na to sa side. Ito sa baba ng bracket. Pero pag tinignan nyo dito sa side na to, wala kayong makikita na pinanggalingan ng oil. Ang makikita nating may oil, itong oil pan. Yan, mayroon din siyang mga green dun sa dulo, sa kabilang side. Pero dito mismo, yan, dyan sa part na yan, no, yung bracket, wala kang makikita na pinanggalingan ng color green o yung oil na nakikita natin. So, posible to, no, na nanggaling to sa dito. Yan, sa oil filter. Siguro nung nag-change oil, kasi nakahiga yan eh, natapon siya, tapos dito napunta.
hindi napunasan. Kaya, ayun, dyan siya naiwan. So, hindi pansinin, lalo na pag nag-change oil ka, merong splash guard yung part na to. Kaya hindi napupunasan. So, yan. Kinabahan ako dun Dark green naman siya, hindi neon green katulad ng UV dye. So para patunayan na oil yon, ayan ito, para patunayan na oil yon, ito yung salinan ng oil natin. Bubuksan natin, tapos makikita nyo may mga green dito. Yan, kita nyo? Ayan o. So ibig sabihin, yung nakita natin green is oil, hindi siya yung UV dye na hinahanap natin. So ibig sabihin, tong oil na ginagamit ko, posibleng meron na siyang neon or fluorescent property para sa troubleshooting ng leak kung saan nanggagaling. So okay din, wala na akong choice kundi baklasin yung evaporator at itong condenser. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Yan, tanggalin ko muna tong pressure gauge natin, manifold gauge fittings, tapos simulan na natin tong pagbabaklas. Sabit muna natin to. Oops, sorry. Saan natin siya sinasabit dati? Wala, zero talaga yung reading. So, unahin ko na tong condenser natin sa labas. Medyo mas madali ito kumpara dun sa evaporator. Sayang hindi nila hiniwalay itong filter dryer para sana kahit hindi na magbaklas ng condenser, no? Kaso wala, nasa condenser yung filter dryer natin. So tanggalin ko muna itong reservo ng coolant para makapag-access ako dun sa bolt ng condenser. Ito, meron siyang 10mm na bolt. Ayan, hindi muna ako impact wrench kasi medyo alam ko malambot yung mga parts dito eh. Hindi katulad ng sa chassis. Ito alam ko plastic to eh. Yan, may isa pang 10mm na bolt dito sa reservoir. Ayun, natanggalin ko muna yan. So yan, natanggal ko na yung bolt, tapos hinugot ko tong hose ng reservoir. Ito, kuha na natin siya. Alam ko kailangan tanggalin din tong hose na to para makuha talaga yung reservoir. May tulak siya maigi pag ganun. Pero susubukan na natin na hindi muna. Susunod natin tatanggalin itong dalawang nut. So wala naman na tong pressure yung system, pero kung gagawin nyo to, dapat i-vacuum nyo muna o i-recover yung preon kung sakaling meron pa talagang pressure. Pero yung nakita nyo naman sa akin, 0 pressure na siya. Ayan, natanggal na natin yung dalawang nut. Ngayon, pwede na nating iangat to. So, wala naman tong pressure ngayon. Pero, dapat maingat pa rin magsuot ng safety goggles kung gagawin nyo to. Matigas siya. Alog-alogin lang natin ng unti. Dumikit kasi yung oil seal yun. Dumikit kasi yung oil seal tsaka dumi. Ayan o, may dumi. Yan. So, ma-access na natin to. Yung, bolt mahawak sa condenser. Yan, natanggal ko na. Ito. Tapos yung sa kabila naman, dito. So medyo masikip dito dahil sa air duct. Kailangan natin tanggalin yata yung battery. Pero try ko gawa ng paraan. Yun, nagkasya ulit yung maliit nating ratchet. Buti naman. Yun nga lang, naglolo ko na yung ratchet ko. So yan, natanggal ko na yung bolt ng condenser natin. So pwede nang hilain. So, susubukan natin na hindi tinatanggal tong upper radiator hose. Tutulak lang natin tong radiator pabalik, tapos susubukan natin iangat tong condenser kung magkakasya siya. Wala naman ako nakitang wire na nakakabit sa condenser. Yung iba kasi merong mga temperature sensor. Ito mukhang wala naman. So yan, hinaangat ko na. Kakasya kaya siya? Ito mukhang kasya naman. Wait lang. Ito. Dapat pala tanggalin na natin to. Yung bracket ng radiator. Ito na, kita nyo. A few moments later. So, ayan. Nabaklas ko na yung condenser natin. Parang may unting tusok-tusok dito, pero overall, okay naman siya. So, lilinisin natin siya. Medyo madumi. Balik rin natin. So, nahirapan ako sa part ng dito.
Ayan o, nagasgasan yung mga foam. Ayan, mukha naman siyang walang butas, madumi lang. Pagkakataon nyo na rin pala to, kung sakali, to yung radiator, linisin. Ayun o, dumi na o. Parang, ano to, leak ba to? Pero hindi naman basa eh. Pero may mga lupa-lupa na, no? Ganda yan, may pressure washer na may settings na hindi ganun kalakas. So, nakaka-apekto rin yan sa cooling natin. Kasi ito yung mga o-ring, dapat palitan na rin yan. Tapos linisin. So far, tuyo naman to. So, ibig sabihin, okay yung connection natin dito, walang leak. Yun. Ito yung sa receiver dryer natin, desiccant bag. So, kailangan linisin ko muna tong natin, condenser. Yan. Tatabi ko muna to, tapos hugas akong kamay. Tapos lipat tayo sa loob. Alright, nandito na ako sa loob. At kung matatandaan nyo, nabaklas ko na yung resistor block natin. At ganun din tong blower natin. Yan, ganun din tong glove box. Yan, yung glove box lock. Kabilaan. Tapos ngayon naman, tatanggalin natin to. Ano ng glove box? Ang tawag dito? Screw. Para tuluyang maalis yung glove box. Tanggalin natin. Para 2 tornilyo lang. Kumpara dito, 2 tornilyo kasi. Ito, isa lang kada side. So yun na, natanggal na natin. Ito naman yung susunod natin. So pag nagbabaklas kayo ng ganito, magandang pagkakataon na rin na mapaglinis tayo ng mga dumi. Ito pala, tatanggalin din natin. Sobra na ako sa sikwat. So luluwagan natin to. Tapos ito rin, ano ba? Ito rin. Tapos yun, ito. Tama, ito. Luluwagan. So ito, kumuha na ako ng impact para mapabilis yung proseso natin. So yun na, tanggal ko na yung tornilyo. Tapos yung mga screw dito, tinanggal ko kasi may bakal siya. Ayan, kinakalawang na nga oh. Ayan, nandun siya sa likod na ito. Tinanggal ko din para maging flexible to. Ayan, naangat na siya dito. Tinanggal ko yung mga tornilyo dyan, dito. Ayan, tapos ito, sensor. Thermistor sensor. Then dito, may tinanggal din akong tornilyo. Yan, tapos susunod ko na yung mga nut doon sa loob. Hindi na nga lang kita. Yan, pati dito sa ilalim, may nut dyan. Tatanggalin ko. Pero bago yan, luluwagan ko muna yung dito sa side na to. Yan, yung mga lock. Yung katulad na ito. Punta muna ako doon. Yan, dito sa driver side, sa ilalim. Yan, kita nyo. So, ganun din yung proseso. Didinan nyo yung pinaka lock dito para makawala yung hook ng cable. Medyo matigas nga lang. Ito, madalas to. Dapat ginagamitan ng long nose. Pero kung sanay na kayo, pwede nyo subukan yung kuko nyo lang. Kaso gupit ko lang ng kuko. Kaya mahirap. So yun, dalawa yan. Tatanggalin natin. Sa iba, tinatanggal pa to. Yan, yung buo na yan. Pero ako, sanay na. Kaya dinudukot ko na lang dun. So yan, natanggal ko na yung dalawa. Ito. Tapos susunod ko na yung mga nut sa ilalim para medyo lumuwag dito. So yan, nabaklas ko na yung 3 nut dito sa ilalim ng evaporator, dito sa taas at dun. Madilim nga lang. Tapos may 2 rin akong tinanggal na nut dun sa cover ng 2 nut para dun sa gitna, yung nag-distribute ng malamig at mainit na hangin. So babaklasin ko na yung sa labas para subukan ng alugin to at hilain yung buong evaporator assembly. Ito, lumipat tayo sa labas kung nasaan naroon ang expansion valve. Pabaklasin na natin to. Super tigas. So yun, pumuwersa pa ako maigi. Nangangalawang na to, malamang. So ito yung mahirap dito sa expansion valve. May mga cases na napuputol yung bolt or nilalagyan ng nut. Ayan. So yan, natanggal ko na yung AC line natin sa expansion valve. Tinanggal ko yung bolt dito para medyo mahila ko to. Tapos ngayon naman tong allen. Yan. May 2 allen, tatanggalin ko. Hindi ko na do-document maigi kasi napuwersa ako. Hindi ko magamit yung camera sa isang kamay ko. Yung 2 kamay kasi ginagamit ko. So puwersahin ko muna yan. So yun, buti naman hindi ko masyadong kinailangan pumersa. Malambot tong bolt. Okay lang kaya palitan to ng stainless. So yan, hindi naman naputol.
Kinabahan ako dun. May mga ganong instances na kala mo lumuwag, yung pala naputol na. Yan, ito naman yung isa. So hindi rin naputol. Ito, kunin na natin to. Expansion valve. Mahigpit din Yun. Yeah. Expansion valve. Wala namang leak. So maganda. Ikakabit ko pa rin to. Ayun, merong dumi. Siguro pagbaklas ko lang. Pero lilinisin natin to. Itong mahirap palitan dyan kung sakali. So balik na tayo sa loob. Subukan na natin tanggalin yung evaporator. So itong evaporator, susubukan ko siyang tanggalin nang hindi binabaklas yung buong dashboard. Kasi usually, ang tamang operation talaga nito, o tamang proseso, tanggalin yung buong dashboard. Pero ito, kung makakaya ko naman na hindi tanggalin yung buong dashboard, mas okay kasi mahirap Kapag binaklas mo yung buong dashboard, madalas yun, nagkakaroon ng unwanted noise na kapag hindi mo na ibalik ng maayos. At isa pa, hindi pa ako nakapagbaklas ng buong dashboard. So ito, mukhang okay naman siya. Mukhang makukuha ko naman sa hindi magbabaklas ng dashboard. Yun nga lang, ayun, masikip na siya. Kailangan dumiskarte. So yan, natanggal ko na. Evaporator. Hindi ko na masyado na kuha na ng video kasi pwersado ko, tinanggal ko na yung center fascia para lang baklas siya. At kung mapapansin nyo, talagang umangat na to. Yan, medyo masikip. So ito na. Babaklasin ko na lang to. Obserbahan kung nasan yung leak. Pagod ako dun. So yan. So meron siya mga screw. Tapos to, mga pin lock. Bali lang screw. 5 screw tapos pin lock. Ilan to? Dapat flat screw Tanggalin natin tong socket. Paangat. Yan. Ito pala, may pin lock pa dito. Bali 3. Yan. Evaporator reveal. Tada! Yun. Dito, may mga basa. Yan. So masasabi natin na malamang dito galing yung leak na yan. Madumi na pero kung walang leak to, pwede itong magamit. Kung mapapansin nyo itong kalahati, parang dry. Itong kalahati, basa. Tapos dito, ayan, may moist. Sa ating condenser, wala tayong nakitang ganyan. So malamang nandyan yung leak nyan. So mamayang gabi, titignan ko yung condenser at ito rin evaporator. Titignan natin ng black light kung may makikita tayo. So yan. Ang dumi na. Ayun may moist Yan. So posible na sa sobrang dumi, tas moist. Ayan, dyan na nagsimula yung pagkasira niya. Nagkaroon na siya ng leak. Papalit tayo na ito malamang. 2011 model, first time, stock pa to, alam ko. Ano naman yung ano niya. Dumi na talaga. Buti hindi nagbaro. Dahon. Super dumi. Yan may moist. So hindi yan tawag doon. Hindi yan moist dahil sa tubig. Parang oil na rin Kasi kung tubig yan, ilang araw na tong nakastock, di ba? Dapat na na siya. Nag-evaporate na siya lalo na sa init ng panahon. So yan, lilinisin ko yung mga yan. Tapos gagamitan ng black light, doon natin malalaman kung palitin na o talagang hindi ko lang mahanap yung leak. So iniisip ko, bakit pa ako maghihintay ng gabi? Naalala ko meron nga pala kaming kwarto na madilim. So ito, check ko na yung evaporator. So ito, nakita ko may mga bakas ng neon green dito. Hindi ko alam kung kita sa camera. Yun, kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita sa camera pero napakaliit kasi. Ayun, parang dito nang gagaling sa tubo. Pero dun sa mismong mga pins or daluyan ng freon dito sa mismong evaporator, parang wala naman. Yan, dito siya nang gagaling. Yung green. Ayun, Yan, dito sa side na to. Hindi ko sigurado kung kita ng camera. So, in-inspect ko na sa dilim. Ito. Ayan, yung may moist na yan. Diyan ko na-detect yung mga green na neon. Unti lang siya. Hindi ganun ka visible. Pero, kung titignan natin, visual inspection, walang black light, makikita natin na may moist dito. Ayan.
Posible na dito nagsisimula yun. Dito, ito, dry oh. Tapos ito, yan, maraming dumi. Yan. So, hindi ko na hinintay magdilim. May mga malilit pang buto. So, yan. Halata mo na dito sa side na to, basa dito, hindi. So, napakaliit siguro na ano nito, na tagas, kaya hindi kita. Or dito sa dugtungan yan, kung may dugtungan man siya, ano dyan. May ano pa ng ipis. Dito siguro yan. Kasi minsan, di ba, nung iniwan ko na nakatambay, hindi siya nagbabawas eh. Siguro pag umaandar, natatagtag, doon siya kumakawala yung ano, yung preon, yung pressure natin. Ngayon, kung dito yan, may pagkakataon pa tong i-repair, no? Kasi kapag dito, yun ang hindi na nare-repair. Pero pag sa mga ganitong linya, alam ko pwede. Ang dami, no? So dito, walang moist sa kabila. Dito lang talaga meron. So yun, hanggang dito na lang muna ang ating video. Chinek ko na rin pala yung condenser. Wala naman ako nakitang tagas. So ito lang talaga yung evaporator nandito. Sa part na to. So, salamat sa panonood at samahan niyo ako muli sa pagbubuo ng aircon system ko. Yan sa muli. Paalam. Bye.